Aswang na maaligid sa liblib na baryo tuwing gabi. Aswang Horror Story. Narinig niyo na ba ang tungkol sa aswang na maligid sa liblib na baryo tuwing gabi? Kung hindi pa, ay para sa'yo itong kwentong ito. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share sa ating YouTube channel na Dear Eno. Ako nga pala si Marvin at ito ang aking kwento. Si Marvin ay pauwi galing sa inuman. Nakita niya ang kapitbahay nila na naglalakad sa dilim. Pero habang naglalakad, humahaba yung anino niya. Sabi ni Marvin, Hoy, kamusta ka? pero walang sagot. Tinignan niya lang ulit tapos biglang nag-iba ng anyo yung kapitbahay nila. Naging isang paniki ang kapitbahay nila. Si Marvin ay sigaw ng sigaw pero walang nakakarinig sa kanya kahit ni isa. Okay, so ayun na nga. Nakita niya yung aswang na lumilipad papunta sa puno. Nakita niya yung mga mata nitong pulang-pula na parang apoy sa dilim. Biglang may mga boses na narinig siya, mga halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa. Kainin kita, kainin kita. Tumakbo siya papunta sa bahay nila. Pero parang humahaba yung mga paa niya, parang hindi siya makagalaw. Nakita niya yung aswang na nakatayo sa harap niya, nakangiti na nakakatakot. Kainin kita, sabi ng aswang. Biglang may tumawag sa kanyang, Marvin, gising na. Nagising siya pero nakita niya yung nanay niya na nakaupo sa tabi niya. Anong nangyari, anak? Sabi niya. Wala, nanay. Masama lang panaginip lang. Pero kinabukasan, nakita niya yung kapitbahay nila na naglalakad ulit sa labas. Pero may kaunting kakaiba sa mga mata niya. So, ayun na nga. Nakita niya yung kapitbahay nila na naglalakad ulit. Pero this time, may dalang kalabasa na may butas sa gitna. Para bang ginagamit na lantern. Biglang may mga asong itim na lumapit sa aswang. Parang mga alaga ng kapitbahay nila. Sabi ng kapitbahay nila, kainin mo siya. Tumakbo ulit si Marvin. Pero nakita niya yung mga aso na nagtatakbo papunta sa kanya. Biglang may tumawag sa kanya, gumamit ka ng asin. Sabi ni Marvin. Asin? Nakita niya yung asin sa mesa. Kinuha niya at binuhos sa kapitbahay nila at sa mga aso nito. Nagsisigaw yung aswang. Tumakbo papunta sa ilog. At ito'y namatay sa tubig. At dyan na nga nagtatapos ang kwento ni Marvin.